together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, we gather here today as we start another episode of our Portal online program show. We thank you for the opportunity to share our knowledge, talents, and experience with the viewers. Before we start this new session, we kindly ask for your guidance. We request God to allow our program success so that it may reach the viewers and have an advantageous impact on their lives. We pledge our community to God this new episode, trusting His guidance
and blessings, and hoping to bring honor and glory to your name. We all ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome to our portal, di ba? Yes! Ay, good morning po, viewers! Dinatawa lang kami sa director namin. Nabigla kami sa Oh, grabe, ang lakas ng boses niya, sir. No? Sabi agad, go na! Camera action! Wala man lang, ano, no? Wala man lang, 5. Countdown. Kasi ang ganda sana ng ating ano, no? Oh. Ang ating pambungad na, no? Welcome! Anyway, yun naman talaga, pag live, dire-diretso na tayo. Anyway, nasa first segment pa lang tayo, di ba, ma'am? Oo naman. Tapos, ang topic natin, yung sa'yo ay matters that we need to ponder. Ponder. Okay. At Kaya talaga nagpapander tayo. i-ponder natin si Sir. Bakit ganun si Sir? Ganun. Anyway, ano ba yung topic natin ngayon, Sir? Okay, ang ating topic ngayon ay Christmas special. Hindi na special tayo, ha? Special ang Christmas para sa lahat. Tama. Kaya nga siya, ito din yung special episode natin ngayon, Sir. At syempre, bakit po pinatopic natin ngayon, ma'am? At sa mga Bakit? listeners. Oo, bakit nga ba? I don't know, Sir. Dahil po, itong week na ito, ilang tulog na lang, mag-i-start na po ang ating Misa de Gallo or Simbang Gabi. Ganun Yan. pala. Ah. Kailan yan, Sir? This coming Friday, which is December 15, sa gabi, yan po ang tatawag nating Simbang Gabi. Tapos, Simbang Gabi. 16, 4 a.m., yan. Yan, Misa de Gallo. Tapos hanggang 4 a.m. 25 again, hanggang 8 p.m. Yan. Hanggang, ang tawag din, Sir, last day niyan ay sa 24, di ba? Midnight, 25, midnight. Anong Sorry, inaasahan? 25, Anong midnight. inaasahan natin, 'di ba, ang sarap nun po, gigising tayo ng maaga, maglalakad, tapos palapit na po tayo sa simbahan, maamoy natin yung puto bumbong. Oo. Naku, Sir, yung putong bumbong sa labas, nasa malapit sa sa 7-Eleven. Oo. Nung ano pa yan, Sir, nung November. Andiyan na yan, eh. Hindi, dapat nakikita lang yan at nararamdaman at naamoy natin yung aroma niyan pag nag-start na yung mga simbang gabi at Misa Doon de natin Gallo. ramdam na ramdam yun. Yes. Kasi November, araw lang. At buhay na May- buhay naman ang ating mga simbahan at dami pong Yes. nagsisimba talaga, lalo na yung mga bata, no? Yan yung mga gusto ng mga bata, Sir. Kasi after ng Mass ay bumibili na ng mga putubumbong, ganun yung mga pagkain, Ayan. pang Christmas. At diba? syempre, sa atin naman dito ay pandesal. Ano sa araw, pandesal, no? Tapos Okay. samahan mo pa ng kape. Ayan. Ayun. So, Sarap ngayon, ng breakfast. matters that we need to ponder is, para sa inyo, ano kaya ang symbolic, no, ng bakit kaya ang tradisyon na ito ay patuloy na parang bago sa atin palagi, ano? Kakaiba, no? Kaya nga, lagi kong nababasa sa mga comment section nga, Sir, yung about mga balita about Christmas na pagdating sa Philippines talaga, sa mga Filipinos, yung Christmas talaga, I think, yung pinaka-special na celebration. I mean, special siya na holiday sa mga Pilipino. So, di ba, Sir, napapansin mo? Yes po. Pagdating sa pag-Christmas, special yung celebration talaga. Laging bongga, mga ganon, masaya. Pero ngayon, ang dami na, no? Dami na ngayon nakikita natin kumukuti-kutitap ng mga maliwanag, yung mga paligid natin. No? Yung Kasi- offices natin, Sir, may mga decorations Oo. na. At saka po, ito inaantay ng lahat na talagang long celebrations po. Kasi pag-start pa lang ng bear ay nararamdaman na natin yung spirit of Christmas. Dahil kay... Dahil Si kay... Marshall.
Oo. Si Maritza, hindi po Lumalabas joke lang yun ha. Pero kasi, di ba pag September na, lumalabas na yung mukha, yung mga memes na kumakalat pag September, yung mukha ni Jose Maricha. Kasi tapos narinig na yung kanta sa niya. mga kanta niya. Oo, yung mga kanta pero niya. ang mukha talaga, sabi, the reason for the season is Yes. Jesus Christ. It's all about Jesus, di ba? Ah. Yan yung purpose kung bakit natin sineselebrate, sir, yung Christmas. Oh, kaya nga po, ma'am, kailangan na malaman din ng ating mga viewers, ano ba ang Christmas? Christmas. Christmas. Ah. Okay. Dahil Ngayon mo kay- ba sasabihan yan, sir, or sa next segment mo na? Ngayon, sa'yo. Ngayon na, Na-research sige. mo ba? Sige nga. Hindi. Na-research ko lagi Sige, yung... sa mga viewers ano, natin, makikita natin kung ano po yung mga alam po niya, kung nalalaman po nila yung kahulugan ng the word Christ o Christ Mass. No? Okay. I think mas maganda, sir, kapag yung students natin, yung Yan. makakasagot niyan. Diba? So, mayroon ba nanonood? Kasi ang dami nakikita ko. Oo. Nasa Meron 6 yan. million na. 6 Meron. million ang nanonood sa ating screen. Sige nga, Papa. Sa akin, sir, may question ako eh. Follow Sige na. tayo sa ano ko, sir, hagawa ko, ha? Sige. Oh, bakit May tayo question ako, may question ka, wala akong sagot. Ang mga viewers ang sasagot. Okay. Ha? So, bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Ano yung purpose niyan? So, para sa akin, nagse-celebrate tayo ng Christmas. Of course, dahil yun kay Jesus, diba? We are celebrating the birth of our Savior, Jesus Christ. So, ito yung parang nire-remind tayo, kasi every year naman to nire-remind tayo that Jesus is na siya yung redeemer natin na sinacrifice niya yung sarili niya para sa salvation din natin. Para ma-save din tayo. Ganun. Yes po. Yan, sineselebrate natin siya ang ating Panginoon. No, yun po. He is true God and true man. Yan po yung symbol, ano po rin, kahulugan din, na si Kristo po ay totoong tao dahil ipinanganak siya sa lalang ng Espiritu Dumadaan Santo siya kay Birhen sa- Maria. Like Yan. normal, di ba, human Yes. conception, parang gano'n. Yan, human conception kasi 9 months po siya. Na, hindi po si Jesus no. Hindi siya Yung biglang... mga biglang dumiretso. dumating. Kasi sa pagdiriwang po ng kalendaryo ng simbahan, no, ay Annunciation, di ba? Na-mention natin yon. Annunciation ay sineselebrate natin the Feast of Annunciation, March 25. So, kung March 25, ang Annunciation, alam mo po mga Annunciation na sinabi na magbubuntis si Maria. No? At Yun yung tinanggap topic niya natin yun, last week, di ba, last week, sir? yun. March 25, yun. Tuwing March 25, pinagdiriwang yung kapiyastahan ng Our Lady of Annunciation. Okay, so from March to December, bilangin po natin, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So 9 months po. Yan, saktong-sakto Sakto, no? na Oo. si Jesus ay ipinanganak sa nung December 25. Okay. Okay, So, saan po siya pinanganak? Sa Sabsaban. Manger. Sa anong ano yon? Sa manger. Sa lugar? Bethlehem. Bethlehem. Kaya nga Diba? ang ganda Alam ko. po. Ayun. Tama, kasi alam din yan ng mga listeners po natin. yes, for sure. Kaya Dapat nga, lang. Dapat lang. Oo, kasi every year natin itong celebrate tapos hindi natin alam. How Very do we basic. celebrate Christmas? Of course, how do we celebrate Christmas? Sa inyo, sir, how do you celebrate Christmas? Okay, how do we celebrate Christmas is like what we celebrate yung ating kapanganakan. Kung tayo po nagsiselebrate sa kapanganakan natin, lalo na po yung ating Panginoon na siya yung source, siya yung ating Redeemer, Savior sa buhay natin at siya po ang Diyos, di ba? So, Diba? kailangan natin ipagdiwang at talaga ang Espiritu yan, yung pagmamahal because God is love, love is God. And deserve ni God din, sir, na grand yung celebration. Just as Yan. how we celebrate yung
ano natin, Christmas, 'di ba, sir? Kasi pag Pinoy mag-celebrate, grand din talaga Yun. may pagkain, Yung ganun. So, deserve culture naman natin, ni Jesus yun. na Oo. inahandaan talaga natin. At hindi lang po, mahaba po yung celebration na yan. Okay. Bakit nga ba mahaba, sir? Sa tingin Kasi- mo, bakit mahaba yung Kasi kutangi yung Pilipinas eh? Importante yan sa buhay natin. Kung mahal mo yung isang tao, parang gusto mong hindi matapos. Sineselebrate yung pagpapasalamat, yung talaga yung gusto mong alalahanin o yung kanyang with us, nasa sa atin po siya. No? So yun po, yung siguro ang important, ang kahalagahan kung bakit pinahalagahan natin, nagsiselebrate tayo ng mahaba panahon or oras ng kanyang birthday, no? Dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Yes, exactly, sir. So, good explanation, sir. Sa akin naman, in my own research, okay, kung bakit yung Pilipinas ay mahaba yung celebration ay dahil daw sa because of family, 'di ba? Primarily doon sa mga OFWs, yung mga mahal natin sa buhay na malayo. Kaya daw siya 4 months mahaba kasi mas mas mahaba yung pagstay nila, mas mahaba yung kasi 'di ba pag when we say traditionally, yung Pilipinas ay close-knit family. Very close tayo sa family. Close-knit yung family natin. At kapag mawalay tayo sa ibang members ng family, di ba, of course, nakaka-miss yung ganun, di ba? Ayaw man natin na mawala yung family members natin, pero kailangan nilang magtrabaho. So, kaya daw mahaba kasi para din nagsistay sila longer din. Okay? Yun. Yan yung for the mga- celebration. For the ganun. celebration. Oo. At Kaya being nagkakaroon with the- din, oo. di ba, pag siyempre, nagkakaroon din yan ng mga pagtitipon-tipon ng mga magpipinsan, relatives, and then yung batchmates. Occasion na rin yan, di ba di ba? usually yung mga reunion Mga nangyayari? reunion, Oo. yan. Oo. Tapos yung mga charity, Yan. naalala ko yung pinsan ko, sir, na every Christmas nag-ano siya nagluluto siya ng spaghetti, ng mga pinapakain niya sa mga bata, like yung mga bata na underprivileged na mga bata, yung mga Ayun, less fortunate. less fortunate na mga bata. So, nagpapakain siya. So, ganun, every Christmas yun. Parang, siguro, din yun, expression of giving thanks to the Jesus, giving di ba? back to Jesus. Kaya nga po kailangan nire-recognize din natin po sa kanyang yung pagmamahal niya sa atin. Kaya binibigyan natin ng pansin. At yung share, yung pagmamahal yan, sinishare natin sa ating kapwa. At syempre, nire-recognize po natin yung ating viewers. Ang message niya ay si Ma'am Susie Sarmiento Solis. Ang message niya, Ma'am Charmaine. Good morning po. God bless CSBN and staff. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas din sa iyo, Ma'am Susie. Ganda. Thank you po. Kanina nag-greet si Sir EJ. Sir EJ, anong grade niya? Good morning. Good morning. Okay, thank you, Terry Sir and Ma'am EJ. Charmaine. No, Director po galing. namin yan, diba? Oo, yun po. Dami niyang ginagawa sa behind the cam, sir. Yes. Okay. At ano So, pa? Ano pa itong pinag-usapan natin? ano din, sir, di ba, binanggit ko na sa kanina yung family. Siyempre, sa ating mga Pinoy, di ba pag Christmas, talaga nagtipon-tipon yung mga family. At lalo na kapag tinatanong mo yung mga students natin, sir, usually, yung hindi nila na makakalimut or yung yung usual na sagot nila ay pag celebration ng Christmas, masaya sila dahil kumpleto yung family nila. Diba? Galing, ano? So, yon it completes the family. Tapos, yung nagsishare tayo, kaya the spirit of Christmas is love. Tapos, sa simbahan naman po, kaya nga po, mayroon na 4 Sundays of preparation. Yon, kaya nga, nasa na po tayo, ikalawang Sundays of Advent, which is, yung una, first Sunday of Advent, yung theme ay ano ba yung theme? Yung kapayapaan.
Okay. Yung hope, tapos may pag-asa. Tapos ang ngayon, second Sunday, ay kapayapaan, yung peace. And then, ito po, yung third Sunday of Advent, ito ngayon na darating ng tinatawag nating this coming Sundays, Gaudete Sunday. Joyful Sunday. Yan, yung joy. Boy. Kasi malapit na. Diba, Yan. nandun yung excitement eh. Diba, pag malapit na yung Christmas. Naalala ko dati, pag Christmas sa amin, the way we celebrate Christmas, sir, ang daming pagkain. Kaya gustong-gusto ko yung Christmas kasi ang daming pagkain. Yan. Yung Tapos 3 masasarap. candles doon yun. Sumbulo. Tapos love. Yan. Pang-apat. Kaya, peace. No? Peace, Ano joy, hope. Sige. Yung. Diba, naalala ko. Peace, hope, joy, and love. Yan po. Yung, last is yung love. apat po na sinisimbolo ng Advent wreath sa ating simbahan. No? So, yun po. Yun. Preparation din po natin kasi hindi natin alam kung talagang darating. Pero darating. Yes, yung kung yan yung kailan. sinabi. Yan. Hindi natin alam. Kaya Pero dapat dumating na ready. siya 2,000 years ago. Ha? Kaya nga, pag sinasabi, let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Kailan yes. yan? No one knows. Si Jesus lang. Okay. Si God. Only the Father knows kung kailan kasi yung Creator. Pero sinasabi ng simbahan, New Year din ito ng simbahan kasi nag-start ang calendar ng Advent, no? Advent season. Kaya nga po sinasabi ng simbahan, let us prepare ourselves for Every day. the one who is to come. Kaya nga, kung gusto niya bang dumating na, ako hindi pa. Bakit? Pero nagpe-prepare lang po Ako tayo sa ating gusto ko sarili. No? Prepare. Gusto na, the end of the world na tayo. Okay, sige. Alright, so tune in pa rin kayo kasi next segment ay para na kay Sir Perry, sorry. Yan. Perry. Usapang pagpapahalaga. Yan. Sige, maraming salamat po. Ikaw dapat itong magsasabi. Okay, break muna tayo.
Okay, welcome back po sa ating pangalawang segment na po ay pagpapahalaga, usapang pagpapahalaga, no? So, siyempre, iba na yung mukha na kasama ko. Sige, sayaan ko silang magpakilala. Magpapakilala po ako. Ako po si Eman Rondon from Grade 10 Faith po. Ako po si Miguel Lazaro from Grade 10 Faith din po. Yan, no, galing, no? So, talagang kasama ko sila ngayon dahil tingnan naman natin kung paano nila ipinagdiriwang ang Christmas sa kanilang pananaw. Itong ating na-excite po ba kayo na Yes po, sir. darating Na-excite po kami Christmas? this Christmas po. Okay, sige. Ano pa dapat yung ating bigyang pansin? Ano yung mahalagang kahalagahan nitong selebrasyon nito para sa inyo? Sir, para sa akin po ay yung Christmas po is napakahalaga po sa atin dahil ito po yung panahon ng pagmamahalan po natin. Kung saan po yung tayo pong pamilya is nagkakaisa po at ito rin po yung panahon kung saan po tayo naghahanda po ng masasarap po na pagkain. Ayun, galing. Nagkakaisa yung pamilya at siyempre, hinahandaan dahil sa mga pagkain na masasarap, di ba? Ikaw Yes po, naman, thank Miguel. you, Eman. Si Sir, Miguel. Sa Christmas po doon po pinanganak si Jesus Christ and religious po ang family namin. So, nakapagsimbang gabi po kami. Yun. And hindi lang po dahil sa religious things po ang Christmas. And doon rin po ang season ng pagbibigay ng mga regalo, sir. Okay, so season ng pagbibigay ng mga regalo. Yes, sir. No? At saka, siyempre, na-mention kanina ni Miguel, yung tradisyon na ginagawa pa rin ng family, almost lahat naman po, yung nagsisimba. No? Yes po, Yan, sir. importante po yan. So, kayo po ba bilang mga grade 10, yung mga mga kaklase or mga barkada nyo, kayo po ba ay nagbabalak na Mag-outing, sir. Ay, magsisimba yung sa simbang gabi o misa de Gallo? Mayroon na bang ganon? Sir. Or Opo, sir. mag-outing na? Ay, hindi pa po, sir. Simba muna Wala, po. opo. Simba po, Simba ano po po muna. muna, sir? Simbang gabi po muna. Bago po yung mga Outing, sir. outing po, sir. Okay. So, ano kaya yung pinag-uusapan nyo pag kayo po ay nagsisimba, nag-a-attend ng misa de Gallo or simbang gabi? Sir, yung simbang gabi po is sobrang halaga po nito dahil po mahalaga po ito, sir, dahil dito po yung simba po na kung saan po is, di ba po, sir, yung simbang gabi po is like 4 a.m. po ng morning. Gigising ka po, sir, para po magsimba po kayo with your family and your friends po. Yan, Sir, sige. sa amin po, nagpapasalamat po kami sa simbang gabi dahil may isang taon pa po kami para po mag-celebrate pa po ng Christmas. Parang panibagong year po. Ang galing naman. Parang ang lalim ng nagpapasalamat na binigyan, may isang taon pa na as family, no, na magdiriwang po ng Pasko. Yes no? po, sir. Po, sir. So, ang ganda ng mithiin. Di po ba may mga usap-usapan din or may mga kwentuhan na dapat ma-perfect natin to kasi, di ba may sinasabing, Yes, sir. pag na-perfect mo yung simbang gabi, wala kang absent, ay magwi-wish ka po. Apo. Opo, sir. At po, sir, ayun po yung meron po sila, sir, sinasabi, pag na kompleto niyo daw po yung simbang gabi, sir, is yung wish niyo daw po is matutupad daw po. Kaya tinatry po talaga kompletuhin yung... Kailangan talaga Kaya nga po complete. yung mga friends ko po, sir, sa Facebook, na kikita ko po sila nagpo-post na, baba po, sir, sa December 16 po, 1 out of 9 po yun, sir, ganun po. Wow, o yung Opo. parang may attendance. Yes, sir, oh, meron sila. okay. Yes po, sir. Sila, sir. Parang Meron po sila one down, attendance. may Yes, countdown, sir. ano? Parang Opo. 2 down, sir, ganun. Okay, galing So, pero sa inyong pananaw, talagang nakukumpleto niyo po ba yon? Yes po, sir, nung mga nakaraang taon po. Pero po, sir, nung mga, yung mga year po ng pandemic, sir, is sa online lang po, sir.
Yun. Lalo na ngayon, ibabalik Actually, na. sir, same po kami ni Eman. Dahil po sa pandemic, parang hirap po kami kompletuin. Pero since may online masses naman po, na nakakompleto pa din po. Sir. Yun. Ganda ng ano nyo. At dahil dyan sa mga sharing part na nyo, talagang meron tayong star sender. sender. Sige, basahin nyo. Sino po ba ito? Joseph. Si Joseph Pamarcan. Good morning daw po. Siya po ay nag-send ng 500 stars from Si Ma'am Imelda yun. from Ma'am Imelda. Mama Imelda Thank you po. Makawili. Kilala niyo po ba Thank si you po. Ma'am Imelda Makawili? Yan po, yung kanina yung Joseph Pamorcan, yan po yung asawa ni Ma'am Rio. Tapos yung si Ma'am Imelda Makawili, yan po yung mother ni Ma'am Rio na nasa ibang bansa. Yan yung major Hello po. sponsor ng Opo. ating ano. Thank you po. Yung Thank you portal po sa pagsend ng palagi. star. Yan, generous po yan. Okay. So, siyempre, ginaganahan tayo. May nagsend na ng stars. Yes, sir. Okay. At siyempre, may mga mahalagang aspeto yung bakit natin pinagdiriwang yung Pasko. Ano po ito? Ano-anong mga ito? Sir, yung pinakauna po is yung pagmamahalan, sir. Yun. Bakit po? Sir, yung pagmamahalan ay napaka-importante po, lalong-lalo na po sa Pasko po, sir. Dahil po, kailangan po natin maging masaya sa araw po ng Pasko dahil ito po yung birthday po ni Jesus po. So, kailangan po natin magsama-sama at maging masaya. Ayun, galing. Yung pagmamahal. Dapat. Kaya nga po, parang ma-observe natin tuwing, lalo na pag-start na ng mga simbang gabi, parang ngayon pa nga lang ang sasaya na ng mga tao, di ba? Yes, sir. Yes po. Tapos mayroon na sang ginagawang mga actions, manifestation ng pagmamahal nila, concern sila sa kapwa, 'di ba? Mayroon nagdo-donate, katulad dito, mayroon tayong drive dito sa ating school ng tinatawag na biyayang kaloob taos-pusong handog. Yan, yung ating gift giving sa mga less fortunate. Kaya kumuha tayo ng mga nagano tayo sa mga estudyante kayo para mag-contribute kung anong madadala nyo para pag-iupunin natin and then ibibigay natin doon sa mga less fortunate sa ating within our parish po, no? Yes po, So, sir. yan. Dapat yan ang manifestation, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Yes, sir. Kailangan po natin ngayong Pasko is, kailangan po natin mag-sharing at magbigayan po ng mga blessings po. Kasi nga po, yung Pasko nga po is a season of giving po. Yan, a season of giving. Galing, ano? So, yung siyempre, sige, sabihin natin, pagmamahalan. Pangalawa, Is pagkakaisa po. pagkakaisa. Pagkakaisa Pangatlo, dapat ay Pagpapahalaga sa tradisyon. pagpapahalaga sa tradisyon. At pang-apat, Is pagbibigayan. pagbibigayan. At ang panglima, Ay yung pagbibigay ng pag-asa. Pagbibigay ng yun. pag-asa. Kaya pag pinapadama natin yung pagmamahal natin sa kapwa, nagbibigay tayo ng pag-asa. Yes Di po, ba? sir. Galing, ano? Yes po. So, mayroon ka bang sasabihin na, Miguel? Sige, last na lang. Konti lang. Sa pagbibigay ng pag-asa po, parang sa Pasko po, sir, nare-remind po tayo na may isang Diyos po na nandito po para sa atin sa kahit anumang oras po, sir. Kaya po, nabibigyan po tayo ng pag-asa. Yan, galing. Sige, Iman. Ito pong panahon ng Pasko, nagkakaroon po tayo ng pag-asa dahil po meron po tayong kinabukasan na meron po tayong meron po sa ating nagbibigay ng pag-asa para po mas mabuhay tayo ng masaya dito sa mundo po. Tama, sir. Galing. So, with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless us. Thank you. Thank you.
the grace, joy, love, mercy, and peace of Christ Jesus the Lord be with you and all your loved ones. So welcome again to our short talk entitled Let God's Word Guide Us. And for today, I have chosen a beautiful passage from the first letter of Paul to the Thessalonians, chapter 5. And there are 3 verses, 16, 17, and 18. So it is written here in verse 16, rejoice always. Verse 17, pray without ceasing. And in verse 18, in all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Very beautiful. So the first instruction or admonition or encouragement from Paul is to rejoice always. Let me just qualify, personally, especially during the season of Christmas or Advent, I prefer to use the word joyful Christmas. When you have a joyful Christmas, then use the word Merry Christmas or Happy Christmas. It's a personal bias kasi sa tingin ko, mas maganda yung joy. Joy is the fruit of the Holy Spirit, and mas spiritual ang dating if we will use the word joy. Sometimes we may not be happy, pero we are still joyful. Yung happiness kasi kuminsan is especially associated with merrymaking, is parang characterized by noise, by a lot of material things, and a lot of distractions and worldly goods. While yung joy can be just being with someone, or being with the family, or just being at peace with oneself or with the person closest to you, especially your loved ones, or praying, can be a very joyful experience. So, joy. So, rejoice always. And then the second verse, 17, is to pray without ceasing. To pray without ceasing is another encouragement na in all circumstances, we are encouraged to pray, to be connected with the Lord, to have a mindset that everything should be interpreted in the light of faith, to be always conscious that God is present. So to pray without ceasing is to, for me, the way I understand it, is to be always conscious that one is in a relationship, with his or her Creator, in a relationship with God. So constant communication with God is the second encouragement. And last of all, in the verse that I told you from the first letter of Thessalonians 5, verses 16 to 17, 18, in all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So I read once and I fully agree with it. Gratitude is the best attitude. So in all circumstances give thanks. Whatever it is that you are going through right now, give thanks. Nothing happens by chance. Have a grateful heart. Another person close to my heart also told me once that gratitude is the memory of the heart. So let us cultivate an attitude of always being thankful to whatever we have,
And always be thankful to God for all the things that are happening to us, whether it be light or not too light, whether it be a little bit hard or hurtful, we give thanks. Kasi all these things, if we see it in the light of faith, there will always be a lesson or God's will. That's why things happen according to how it is. So again, from the first letter of Paul to the First Thessalonians, chapter 5, verses 16, 17, 18, rejoice always, pray without ceasing, and in all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. A joyful Christmas to you and to all your loved ones. And at the same time, a blessed New Year for all. Let God's Word guide us. Okay, so We're welcome back. sa last segment ng ating CSBN portal, ano? Alam mo, Sir Perry, itong si Ma'am Charmaine, pagkasama natin, parang Pasko palati, ano? Nakangiti. Yan, si Yes. Ma'am Charmaine. Si Miss Razonado. So anyway, we would like to acknowledge, meron tayong bisita dito kay Sir Perry habang kayo ay
nagtatalakstasan ng mga volunteers sa grade 10 ba yun? Grade 10? Grade 10 po, sir. Basketball player natin ate, di ba? Basketball player po, sir. Okay. Mayroon tayong professor from UST who graced us just to visit and check their students. Kasi meron, alam mo naman, no? Alam niyo naman siguro, meron po tayong ka-tie-up partnership with the University of Santo Tomas, the Royal Pontifical Catholic University of Santo Tomas. Yan. Okay. So, ano ba topic natin, Ma'am Charmaine? Ano gagawin natin? Christmas special po ngayon, sir. okay, Malapit sige. na kasi Christmas, kaya smile. So, meron ba tayong mga special announcement? Wala naman. Sir, ito na po yung last natin, sir. Okay. So, anyway, no? So, siguro, we will have to greet all our viewers, especially our major sponsor, si Ma'am Yes. Imelda Macawili, no? Ayun na. Ang very, very active po na si Gabriela Jacobson, no? So, if I'm not mistaken, senior high school na rin to si Gabriela, di ba? Yes po, sir. Senior high school na rin Senior po. high school ka na, di ba? Grade 11 ba o grade 12 ka na, Gabriela? Anyway, sasagot yan siya mamaya. And of course, all the viewers, especially those who will be viewing this later in the afternoon or in the evening at their most convenient time, we would like to greet you in advance, no? A joyous Christmas and a prosperous New Year. And thank you so much for supporting and viewing our CSBN portal. Okay. Ayan. Ikaw, Sir Perry, meron ka ba special message? Ayan ano to? Tamang-tama, sir, sinabi mo, sasagot yan si Gabriela. Oo, yan. Ano sabi niya, Sir? Grade 12 po, sir. Sorry, muntik na po ako hindi makapanood. Kasi po, exam po namin ngayong araw hanggang bukas. Tama, no? Grabe sige. talaga. Good luck, ha. I hope you studied well. We wish you all the best and kayang-kaya mo yan. Basta pray always before you study and give it your best shot. Ayan, isa Ayan. pa. Ito. Talagang ito ay nanay ito ng ating teacher, no? Paborito to namin ni Sir Perry. Kilala mo ba to, Ma'am? Oo, sir. Okay. Apelyido mo lang alam ko. Yes. So, basahin ni Ma'am Charmaine. Pakibasa yung special message ni Ma'am Tess S. Labra. According to her, Christmas is the time of the year when we remember God's love for humanity, the gift of His only Son, Jesus Christ, and the promise of eternal life. Talaga. Very theological, Sir Perry, ano? Si Ma'am Tess Grabe talaga si Ate Tess. Ma'am Tess. Kamusta po kayo, Ma'am Tess? And we wish you a joyful Christmas and a prosperous New Year. Ayan Sagot ka. And syempre, binabantayan namin yung anak mo, ha? Mukhang mabait naman eh. Syempre, mabait. mabait yan si Ma'am Carla. Okay, so meron ka ba pagbati, Ma'am Charmaine? Bukas, sir, ay Christmas. Christmas. Ano yan? Christmas ano? Party. Sasayaw si Ma'am Carla. Okay. Ganun ba? May special number siya. May Christmas party po ang school para sa mga employees and hardworking teachers, academic non-teaching, and all the personnel, the once in a lifetime, once in a year event pala, no? Yung Christmas. It's our time to gather together in the spirit of the Christmas season to celebrate, to give thanks, no, for all the blessings of God. And to pray also for a prosperous New Year. Ikaw, Sir Perry, meron ka bang special message sa ating mga viewers, no? Okay, sir. Sa mga viewers po namin ay una, hindi kompleto yung Christmas natin kung hindi tayo mag-focus sa isang tao.
Sino yan? Sir? Christ. Yan, okay. Yan po. Kasi siya po yung reason, siyang kadahilanan kung bakit ipinagdiriwang natin ito yung mahabang selebrasyon ng Christmas. Hindi po Yeah. si Santa Claus, sir. Yan Santa po yung Claus. ano po natin. Tapos, siyempre, doon natin nakukuha yung kanyang mga turo, no? Yung love na sinare niya, dapat nananalaytay din po sa atin through our good works din po. Sa isa po natin na gagawin ngayon, maski sabi pa natin, marami pong kailangan tingnan natin ipagpasalamat sa ating buhay. No? Kaya nga po, dahil nagpapasalamat tayo, oras ng Thanksgiving, panahon ng pagpapasalamat, kaya hindi po tayo pwede maging mga boxer. Ibig sabihin, sinishare natin din yung mga biyayang natanggap natin sa ating kapwa. Para maging, ano rin po sila, maramdaman nila yung mapasaya nila natin. Kaya yan po yung spirit of Christmas. Talaga nagbigay na ng Christmas message si Mr. Peregrine. Ano? Ikaw na, Ma'am Charmaine, baka mayroon ka namang Christmas message pa ating mga viewers. Sa akin po, sir, is, di ba, pag Christmas, again, sinabi ko kanina, family gathering, a special Okay. family gathering, and that's the time para i-cherish nyo yung moment together with your family. Of course, with Jesus po. So, during Christmas, i-ponder po natin, mag-reflect po tayo kung bakit ba tayo nagsa-celebrate ng Christmas. It's all because of Jesus. Lahat ng mga sacrifices niya, we all give thanks to God. Yun po, sir. Okay, so thank you so much, Sir Perry and Ma'am Charmaine. Sa akin naman, I'll like to begin with a sad note, no? Kasi in the United States of America, masyado na silang conscious na of removing the word Christ sa Christmas, no? So happy holidays na ang batian ng maraming tao. Sa akin, it's a sad development kasi this is a Christian tradition talaga. Christ is supposed to be the center kasi siya yung birthday celebrator. Although technically speaking, he was not really born on December 25. We will never know the exact date when he was born. Pero December 25 was the chosen date kasi yan yung winter solstice. And from time immemorial, actually it was a pagan celebration, naging December 25 kasi merong movement of the sun, the night and the day na napakaganda on December 25. But anyway, Christ is the reason for the season. Buti na lang sa Philippines, hindi tayo kumopya, Christmas pa rin. Kasi I think it will be sad kung gagkopya na naman tayo, tapos natanggalin na lang natin happy holidays. Pero the name of Christ should be there. Christmas. Kasi siya naman yung birthday celebrant. Hindi naman po tayo, no? And ano ko lang, no? So for our Christmas message is I wish you all of course, that the opportunity for us all to encounter Jesus the Lord. Ano naman yung regalo natin para sa Kanya? So, one of the dangers of Christmas is masyado tayong materialistic, consumeristic na, no? So, let us not forget, hindi po tayo ang birthday celebrant. Unless, of course, birthday mo nung December 25. Pero kung hindi mo naman birthday, huwag ka na makiagaw kasi hindi tayo ang birthday celebrator. The birthday celebrator or the birthday celebrant is our Lord, no? Although He was technically not born on December 25, as I told you, it's actually a pagan date, pero mayroong magandang background yan. It's the day that the Catholic Church has given for the entire Christendom a day to commemorate the birth of our Lord. Siya po yung birthday celebrator, hindi po tayo. At ano yung gift na pwede nating ibigay sa Kanya? Yun ang importante dito. Anong gift? Siya naman yung may-ari ng mundo. So, what kind of gift?
Siguro from the question alone, it will lead you to the conclusion, there is no gift that you can give to our Lord, the celebrant, the celebrator, but your heart. A repentant heart filled with gratitude to Jesus Christ na naging regalo, actually siya yung regalo ng buong mundo. So sana medyo ibalik natin sa true meaning kasi maraming Christmas parties ngayon, mga tao pagod, exchange gift, inuman, kainan, sayawan, before you know it, nawawala na si Christ doon sa celebration. So dahil Catholic school tayo, we would like to insist, Christ is the reason for the season. At we may not be merry-making too much. Importante is we will have a meaningful preparation for the birth of our Lord by preparing ourselves during the season of Advent. Advent pa po tayo, no? So, magsimba po kayo. Mag-start na tayo sa December 16 ba yun, Sir Perry? The Misa de Gallo. Misa de Gallo nag-i-start ngayon ng 15 ng gabi. Yeah, yung mga bisperas, yun ng mga the dawn masses. Na yung iba naman on the 16th itself. 16th itself, doon sa So that will be a good preparation to really sacrifice and sabayan natin ang birth of the birthday of our Lord by attending masses, no? So spiritual preparation. Kahit na salat tayo sa yaman or simpleng celebration, importante, Christ is in your heart. Yun. Christ. Ang ganda. Ang ganda ng ano ni Sir. Oh, Si yun, Sir di ba? May Paul. tatak tayo kaya, no? Yeah. Maganda na na-remind natin sila, Sir, na Christmas is about Jesus, hindi yung Yes. mga kung ano-anong mga Superficial lang yun, ma'am. Oo. Yung mga ganyan natin. Dahil, yun nga. Dahil natatabunan ng mga superficial. Natatabunan. Oo. Na materialism Nawawala kasi, materialism. very materialistic yung mundo natin. Nagko-concentrate yung tao sa, imagine nyo, di ba, sino may birthday actually? Sa December 25. Tayo ba o siya? Siya, si Jesus. Si Jesus, di ba? Siya yung may birthday. Eh wala na, siya naman yung may-ari ng mundo. Anong pwede natin ibigay sa Kanya? The best gift is our heart. So, pero tingnan nyo yung nangyayari. Tuwing Pasko na lang, every time na may Christmas, saan nakafocus yung tao? Sa matatanggap niya sa Christmas sa Christmas party, sa exchange gift, sa mapapanalunan niya sa raffle, o kung ano program. Tingnan nyo ha, grabe no, very subtle ang evil one no, umaagaw na eksena. Inaagaw yung eksena sa birthday celebrator, tapos nakafocus doon sa pagpapasaya natin. Hindi naman tayo may birthday, di ba? Sasaya si Jesus kasi siya yung may birthday celebrator kung iaalay natin yung humble, sincere, and loving heart sa Kanya. Kaya kung minsan magtataka ka, Paskong Pasko, kung minsan may family nagkakaproblema, di ba? Yes po. Nakaranas ka na ba nun, Sir Perry? Ikaw? Paskong Pasko, kung minsan may gulo sa pamilya or whatever it is. Nakaranas na kayo ng ganun? Fortunately, sa amin, Sir, wala naman. Pero, yung ano, Sir, yung mga nababalita natin na nagkakasugat dahil sa mga fireworks, ang gano'n, nabalian ng, or nawala ng daliri, dahil sa mga fireworks display na aksidente. Actually, marami pong ganyan. Maraming ganyan. Kasi sometimes, the Lord would want to claim the celebration by showing to us, we are not in control. Sometimes, dumadating yung problema, Paskong Pasko, may problema tayo. Pero doon sa problemang yon, doon natin siya na-encounter. Kasi di ba, pag may problema ang tao, saan siya lalapit, Sir Perry? Di magdadasal siya, di ba? Yes po, sir. Kung wala siyang problema, kay Santa Claus siya nakatingin eh. Anong tatanggapin niya, anong party atin niya, anong kakainin niya, keso di bolang uwi niya, lahat na lang, glitters na mga ganyan, nakalimutan yung birthday celebrant. Kaya nga, kuminsan, yun, no, pagka may Paskong Pasko, mas nararamdaman pa ng mga ibang tao yung Pasko, yung mga nasa hospital, yung nasa kakulungan, kasi ramdam nila na madalaw man lang sila ng isang pamilya nila sa kulungan, ang saya ng Pasko nila.
Samantalang yung mga tao sa labas, may litso na, o nung uminom pa, nagsayawan pa, talo lang sa raffle, malungkot pa. Hindi naman ikaw ang birthday celebrant, di ba? Reklamo pa. Nagre-reklamo pa. Ay, Masyado sasabihin naman, nanalo na ngayon, Sir Perry, tapos sasabihin, bread toaster na naman. So, nagreklamo pa. Para baka siya may birthday. Yan talaga eh. So, Nagiging yun, yung subtle lang kasi ang demonyo gumalaw, no? Nangaagaw. Anyway, yan, end na po. So, meron ito po. Sir, may announcement ka regarding gift giving? Yes po, mayroon tayong ditong biyayang kaloob, taos pusong handog dito. Ginagawa natin po, sir. Ito ay gaganapin ngayong December 20. Wednesday yan. Wednesday at 3 p.m. Yan. So, kaya nga, sa mga nanonood ngayon, tumatanggap po kami ng mga donations. Kasi pag sort out namin po yon, may mga, naman po kami, may mga beneficiaries dito sa ating parish, sa mga less fortunate po. Okay, good. So, mayroon tayong pagbibigyan, Sir Perry. Mayroon po, no? mayroon po. So, yung mga less fortunate na parishioners ng San Bartolome de Novaliches Parish. Okay. Wala. And, sir, itong taon na to, ito po yung last episode natin. At magkita-kita po tayo sa January po. Next year na tayo next magkikita. year, Next oo. year. 2024. 2024 na. Okay, so, paano yung closing natin, Sir Perry? Siyempre, dapat Christmas song. Kantahan natin yan. Ayun. Okay, so sabay gawin naman nating solemn kasi when Christmas happen, actually, hindi naman maingay eh. Very silent, very quiet yung place nila. Okay, Sir Perry, Go. Sir. go. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Okay, thank you so much. Hindi po kami nangangaroling. Alay po namin yan sa inyo. Gracious Father, thank you for making this TCP episode successful. Thank you, Lord, for your presence with us this day. Thank you for the laughter and the wonderful time that we've shared. May all glory and honor come back to you in everything that we do. May you always guide us and bless us. We ask all this in the name of Jesus Christ, our Lord, through the intercession of Our Lady of Candles and Saint Bartholomew.